Iniulat ng Iran Revolutionary Guard Corps, IRGC, na kanilang tinamaan ng 4 na ballistic missiles ang USS Abraham Lincoln sa Gulf. Ang aksyon ay tugon umano sa mga US at Israeli strikes na pumatay sa kanilang pinakamataas na leader. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagbanta ang Iran na kaya nilang palubugin ang mga US warship sa rehiyon. Iniulat din ang paggamit ng Iran ng AI-guided drone swarms upang subukang i-overwhelm ang depensa ng mga warship. Mabilis na itinanggi ng US Central Command CENTCOM ang ulat. Ayon sa US officials, hindi tinamaan ang carrier at ang mga missiles ay hindi man lang nakalapit sa barko at kinumpirma ng US Navy na nagpapatuloy sa operasyon ng Abraham Lincoln at walang pinsalang natamo. Ang mga ulat na direktang tinamaan o lumubog ang barko ay itinuturing na fake news o propaganda ng IRGC. Ayon sa ulat ng CENTCOM at ilang pagsusuri na naglalayong palakasin ang imahe ng Iran sa gitna ng tensyon. Ang USS Gerald R. Ford, na nakatalaga sa operasyon laban sa Iran, ay inulat na lumayo sa war zone para sa mga repairs matapos ang sunog sa laundry area nito, na hindi combat-related, noong 12 ng Marso, taong kasalukuyan. Sa kabila ng mga banta, nagsagawa ang US forces ng matinding operasyon kung saan mahigit 20 Iranian Navy ships ang napinsala o napalubog, kabilang ang isang warship sa Indian Ocean na sinalanta ng submarine gamit ang torpedo. Ang tensyon ay bahagi ng mas malawak na labanan para kontrolin ang Strait of Hormuz, kung saan nagde-deploy ang US ng mga aircraft carrier strike group para protektahan ang shipping lanes. Matatandaan, formal na inanunsyo ni President Trump ang paglulunsad ng Operation Epic Fury, isang serye ng malawakang airstrikes at pagpapaulan ng cruise missiles laban sa Iran. Layunin umano nitong sirain ang kakayahang nuclear ng Iran at protektahan ang mga US forces at allies sa Middle East. Tinamaan ng US military ang mga coastal missile sites, naval infrastructure, at mga pasilidad ng Iran, partikular ang mga imbakan ng anti-ship cruise missile sa kahabaan ng Iran coast. Nagbigay si Trump ng 48-hour ultimatum sa Iran na buksan ang makipot na Strait of Hormuz, na krusyal sa langis, kundi ay o-obliterate, o lubusan niyang wawasakin ang mga power plants ng Iran. Nagpatuloy ang palitan ng putok, kung saan naglunsad ang Iran ng ballistic missiles laban sa Israel at nagbanta ng retaliatory attack sa US-linked energy infrastructure sa rehiyon. Bagamat nagbanta ang Iran at nag-ulat ng pag-target sa mga barko, ang mga ulat mula sa US ay madalas na nagpapakita ng routine presence o pagmamanman sa mga aksyon ng Iran, na may mga ulat na nagsasabing walang pinsala sa mga warship ng US. Hindi natatakot ang Iran na palawakin ang gyera sa pamamagitan ng direktang pag-atake o paggamit ng kanilang mga proxy forces, gaya ng Hezbollah at Houthis, laban sa mga interes ng US at Israel sa rehiyon. Tinatrato ng Iran ang sigalot bilang isang survival war, o laban para sa kanilang eksistensya, kaya naman handa silang maglabas ng karagdagang mga alas, o mas matinding pag-atake sa tamang panahon. Ang escalation ng Iran ay hindi lamang militar, sinasabing ginagamit nila ang banta sa pag-shutdown ng Strait of Hormuz, ang ruta ng ikalimang bahagi ng langis sa mundo, upang gipitin ang global economy at pilitin ang mga kalaban na huminto. Ang takot na dulot ng kanilang kakayahang mag-escalate ay naglalayong pagurin ang US at mga kaalyado nito, war of attrition, sa halip na talunin sila sa isang konvensyonal na labanan. Dahil sa escalation doctrine na ito, ang Iran ay nagiging unpredictable,
Ang kanilang banta na maglunsad ng mas malaking operasyon kaysa sa mga nakaraang atake ay pumipilit sa US at Israel na mag-isip ng 2 beses bago magsagawa ng mas malawak na opensiba. Sa madaling salita, sa halip na depensa, agresibong pagpapalala ng gyera ang ginagamit ng Iran upang ipagtanggol ang kanilang interes sa Middle East. Samantala, handa ang Iran na panatilihing bukas ang Strait of Hormuz para sa internasyonal na paglalayag, basta makikipag-ugnayan, coordination, ang mga bansa sa kanila at rerespetuhin ang kanilang soberanya. Nag-aalok ang Iran na i-facilitate ang pagdaan ng mga barko ng ibang bansa na hindi kabilang sa itinuturing nilang adversaries. Ayon sa mga ulat, bukas ang daanan sa karamihan ngunit ipinagbabawal ang mga barko ng US, Israel, at kanilang mga kaalyado habang tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ang Strait of Hormuz ay mahalaga dahil dito dumadaan ang humigit kumulang 20% hanggang 30% o halos 1/5 hanggang 1/3 ng langis sa mundo na dumadaloy sa pamamagitan ng dagat. Dahil sa tensyon, maraming barko ang nag-aabang o umiiwas muna sa area. Samantala, handa ang Iran na payagan ang mga barko mula sa Japan na dumaan sa Strait of Hormuz, ayon sa ulat ng Kyodo News noong March 21, 2026. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nakahanda ang Tehran na siguruhin ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Japan sa estratehikong daluyan ng tubig na ito. Lubhang mahalaga ang Strait of Hormuz para sa Japan dahil dito dumadaan ang humigit kumulang 70% hanggang 75% ng kanilang supply ng crudo mula sa Middle East. Dahil sa tensyon, tumigil muna ang operasyon ng nasa 45 barkong Hapon sa Persian Gulf, dahil din sa pagtaas ng presyo ng langis, napilitan ng Japan na gumamit ng kanilang strategic oil reserves. Matatandaan, hinimok ni US President Donald Trump ang Japan na magpadala ng mga barkong pandigma upang tumulong sa pagbubukas ng strait, ngunit binigyang diin ni Prime Minister Takaichi ang mga limitasyong legal ng Japan sa ilalim ng kanilang pacifist constitution.